Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam niyo, habang papalapit ng papalapit na ilang segundo na lang, 3, 2, para ho ako mahihimatay doon sa inuupuan ko. Para ako magko-collapse. Pero ako po ay natutuwa sa napakagandang opportunity na tayo po ay magkakasama-sama ngayong hapon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At saka medyo special po yung ating hapon ngayon dahil sabi nga po ng ating pastor ay buwan ng mga puso, no? Pebrero. At magandang pag-usapan yung tungkol sa pag-ibig. Magandang hapon, Mamu. Ayan. Yan, matagal ko ng nanay. At sa hapong pong ito ay talagang timely na ito yung pag-usapan natin, yung pag-ibig. No? Pero medyo kakaiba po yung pag-ibig na pag-uusapan natin ngayon. Hindi po yung karaniwan na nararamdaman natin sa ating mga mahal sa buhay. Naalala ko po noong mga nakaraang taon, medyo bata pa, pagka Valentine's Day, parang ang tingin ko sa paligid, lahat kulay pink, lahat kulay red. No? Parang ang sarap in love. No? Pero merong isang uri ng pag-ibig na pag-aaralan tayo ngayong hapon, na tunay pagka naramdaman natin ito at binahagi natin to sa mga kapatid natin, pagpapalain ang makakaramdam nito pag nanggaling sa atin. Amen po ba? Amen. Okay, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, ialay po natin ang mga susunod na sandali sa ating Panginoon. Tayo po ay panumandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa hapong ito ay tinataas namin sa iyo ang mga susunod na sandali ng pag-aaral. Maraming salamat po at binigyan mo kami ng pagkataon, Panginoon, na matutunan namin ang iyong salita ukol sa pag-ibig na iyong inialay sa amin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga isip upang maliwanagan namin, Panginoon, kung gaano ka kadakila sa amin. Ikaw po ang siyang maitaas sa hapon nito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbabasa po tayo ng ilang mga talata galing sa Biblia. At actually, ihingi po ako ng konting paumanhin dahil yung nagamit ko pong Biblia na Tagalog ay medyo matandang salin. So meron siyang mga kakaibang spelling at matutunghayan nyo naman po mamaya. Nagkaroon tayo ng technical difficulty. Pakibunot mo yung receiver tapos saksak mo uli. Iyon. Okay, tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay tunghayan mo po sa unang Juan. Sa chapter 4 po tayo magsisimula, verse 7. Samahan niyo po ako at akin pong babasahin. Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Sa susunod po, sa talatang 10 hanggang 12, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang
umibig sa atin at sinugo ang kaniyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mangag-ibigan din naman tayo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Sakdal siguro parang true nature, no? Natural na sa atin yon, no? At sa pagpapatuloy po sa chapter 4:16, at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. And lastly, tayo'y nagsisiibig sapagkat Siya'y unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang salita. Pag-ibig, love. Alam niyo po, favorite topic to, lalo na sa mga barkada ko doon sa kabilang dulo. Yung mga kabataan, At ang problema lang po minsan, ang pag-ibig po medyo nasisisi pa, nagiging dahilan pa ng mga kaguluhan, imbis na makabuti. Kaya nga merong isang kanta, pastor, sabi, pag-ibig, masdan ang ginawa mo. Sinisi pa yung pag-ibig. Di ba? Pero alam niyo po, ang Biblia po hindi nagkulang sa pagtuturo tungkol sa pag-ibig. In fact, sabi po ng mga scholars ay kulang-kulang sa 300 beses binanggit ang salitang pag-ibig sa Biblia. Biro nyo, dami nun. Kaya hindi po nagkulang ang Biblia. The Bible is always teaching us about love. Pero pangkaraniwan na po sa mundo natin ngayon na ang pag-ibig natin na nalalaman natin, kadalasan, dinededicate lang doon natin, doon sa mga yung malapit sa buhay natin, katulad ng mga kapatid, magulang, kamag-anak, kaibigan, GF, BF, BFF, Saka kung ano pang marami pang mga letter Fs, di ba? Ganyan, yan lang yung common na alam natin pag-alayan ng ating pag-ibig, At karaniwan sa pag-ibig na pinapairal natin, may mga kondisyon o panuntunan, sabi nga nung isang nag-correct sa akin sa meaning ng kondisyon, o may kalagayan na dapat sundin. Laging meron parang requirement. Nako, pagka kayo po ay madalas nanonood ng telenovela, makikita nyo po yan, yung mga, halimbawa, basta walang pakailaman, mamahalin kita. Di ba? Ganyan O, kailangan susundin mo ako palagi. Yan. Malaking posibilidad mamahalin kita. O basta wag mo akong sasaktan, ha? May mga kondisyon. Merong mga preset na agreement. And lastly, basta magiging mabait ka sa akin, sige, mamahalin kita. Diba? Merong mga kondisyon. Lagi may kondisyon. Hindi pwedeng walang kondisyon. Pero mga kapatid, maaring marami po sa atin ang hindi nakakabatid
na ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay unconditional. Wala pong batayan na kailangan. Wala pong agreement. Walang kondisyon. No? Sabi nga, wala po tayong magagawa at wala rin tayong dapat gawin para matanggap to o hindi man matanggap. Nakuha po ba natin yon? Ang pag-ibig daw po ng Diyos ay kahit anong gawin natin o hindi man natin gawin, ay matatanggap natin. Kaya nga po ang sabi, it's His nature, it's God's nature na umiibig sa atin. It's given, it's existing. Yun na po yung katangian ng kaniyang pagka-Diyos. No? Yung mayroong pagmamahal. Kaya nga pwede nating sabihin na mahal ka ng Diyos, maging sino ka naman. Yan, kaya pwede nating sabihin sa ating katabi, mahal ka ng Diyos, maging sino ka naman. Parang ayaw nyo sabihin. Mahal ka ng Diyos, kahit sino ka man. Ang pag-ibig po ng Diyos, the unconditional love of God. Yan po yung tinatawag nating agape. Kung narinig niyo na po yung salitang yon. No? Unconditional. Sabi nga po doon sa isang kapilya, yan yung kanilang sign sa labas. Sabi nila, God's love is unconditional, unlimited, and complete. No? Wala na tayong hahanapin pa. Kumpletong-kumpleto ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, ang tunay na nagpakita ng kadakilaan ng Diyos o yung kanyang pagiging unconditional sa pag-ibig natin. Tunghayan po natin sa isang talata. Ang sabi po sa unang Juan 3:16, ang sabi po, dito'y nakilala natin ang pag-ibig. Saan? Sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Ibinigay. No? Hindi po natin dinemand, hindi natin hiningi. Siya mismo yung kusang nagbigay. At sa pagpapatuloy po, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. So mga kapatid, sa verse pong ito ay sinasabi na, eto, nandito ako, ibinigay ko yung buhay ko sa inyo. Dapat lamang na kayo din, gawin nyo yun sa inyong kapwa. Mabigat po ba yung demand? Pero nagawa po yan ng Panginoon. Diyan po natin nakilala yung pag-ibig ng Panginoon dun sa kaniyang pagkakabayubay sa krus ng Kalbaryo bilang katubusan sa ating kasalanan. It's like setting an example, mga kapatid. Yung ginawa ng iyon. Narito po yung ating mundo. Sa Tagalog, sanlibutan. World sa English. Nung una pong isinulat ang Biblia, doon sa unang siglo na ginawa ang Biblia, ginamit po ay Griego na salita. At yung word pong equivalent sa Greek ay cosmos. Cosmos. Ano po yung world? Ano yung sanlibutan? Ano yung cosmos? Yan po yung mundo na nahiwalay sa Panginoong Hesus at sa Diyos. Dahil sa kasalanan. Nalayo po yung mundo na yan. Nahiwalay siya. We were alienated from God. Pero
Dun po sa ating paboritong verse, ang sabi, "For God so loved the world." So loved, sobrang pagmamahal. At ang sabi, world. Hindi, yun lang mga mahihirap. Hindi yun lang mayayaman. Hindi yung bata, hindi yung matanda. Ang sabi, world. Lahat, sangkatauhan, sanlibutan, lahat ng naandiyan sa mundo na yan ay mahal na mahal niya. Kaya niya ibinigay ang kaniyang anak. Pero alam niyo po, sa mundo na yan, marami din po ang naligaw ng paniniwala at pananampalataya. At merong iba po na naniwala pa, meron pong isang uri ng relihiyon na sabi, kailangan mag-ayuno ka ng 8 taon bago ka makatanggap ng pagpapala. Medyo matagal, no? 8 taon, requirement. No? And then, merong isang uri naman ng relihiyon, ang sabi naman ay, lahat ng gagawin mo, lahat ng magiging kilos mo, may epekto sa mga mangyayari sa'yo. So, may requirement, may condition pa rin. No? Andun pa rin yung kondisyon. Yun yata yung tinatawag nilang mga kapatid na karma. No? Nanggaling dun yun sa religion na yon. Pero, ang maganda pong balita, sa paniniwala lang po kay Kristo Jesus at pagtanggap sa Kanya sa ating puso bilang sariling tagapagligtas, tayo lang po ang may pananampalataya na hindi nag-set ng kondisyon ng ating Diyos para sa ating kaligtasan. Amen po ba yun? Amen. No? Hindi siya nagkaroon ng mga batayan or kondisyon. Kusa niyang ginawa yung pag-aalay niya ng kaniyang buhay. God loves us without any condition. At tayong mga na kay Kristo lamang ang nakapapaghayag ng ganito. At tayo'y handang magmahal kahit sino kaya nating mahalin. That's Christian love. Mga kapatid, minsan po mabigat yung salitang kahit sino. Pero yan po yung requirement sa atin ng Diyos. Kahit sino. Minahal niya kahit sino. Tayong mga nananampalataya sa Kanya, kailangan magmahal din. Kahit sino. Si Apostol Juan po, na siyang sumulat ng 1 John, sa buong Biblia po, ito yung mga verses na talagang nagtatalakay sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Yung 1 John na yan. At alam niyo po, nagbigay siya ng mga batayan. Bakit may pag-ibig ang isang mananampalataya kay Kristo? Why do we have love? Why do we have this agape love? Bakit to nananahan sa ating mga puso? At nagbanggit po si Apostol Juan ng 5 bagay sa 1 John chapter 4 ng mga batayan kung bakit may pag-ibig ang isang na kay Kristo. Unang-una po, ayan, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Sa 1 John 4:8 naman ang sabi, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nung po bang mga bata kayo,
Narinig nyo ba yung kantang, Beloved, let us love one another, di ba? Marami na hong kanta ang nilikha no, tungkol dito sa verse na to. At yung 1 John 4 and 4, 7 and 8, ang sinasabi po doon, katangian na ng Diyos yung pag-ibig. Bahagi na ng kaniyang pagiging Diyos. It's His nature of existence. God is love. Siya na yon. Lahat po ng ginawa niya, lahat ng kilos na ginawa niya, lahat dun sa mundo na nakita natin kanina, lahat yon nangyari dahil lang po sa isang dahilan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, yun yung unang batayan na sinabi ni Apostol Juan. No? Dahil katangian na ng Diyos ang pag-ibig, tayong mga mananampalataya sa Kanya ay dapat marunong magmahal, no? Nang walang kondisyon, nang hindi namimili. Pangalawa po, ang sabi niya, sa 1 John 4:9 ay ipinaliwanag po ni Apostol Juan na tayo po dapat ay example, no? God became an example to us. Sapagkat naging halimbawa sa atin ang ginawa ng Diyos. Yung nga po yung kanyang pagbigay ng pag-ibig, pag-aalay ng pag-ibig at pagpapadala sa kanyang anak bilang katubusan ng ating kasalanan. At nang ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus bilang katubusan, we want to imitate God. No? Gusto nating gayahin. No? Kaya nga di ba lagi nating sinasabi, I want to be like Jesus. Gusto nating parisan, gusto nating maging ehemplo si Jesus sa ating mga buhay. Ginagawa nating siyang example. That's why lahat na nananampalataya kay Kristo, may pag-ibig sa puso. May pagmamahal sa puso. Pangatlo pong batayan, sa 1 John 4:12, inilalahad po ni Apostol Juan, na ganito daw po yan sa 1 John 4, in the whole chapter of 1 John 4. Ang pag-ibig daw po ay nagmula sa Diyos. Nagmula sa Diyos. At ipinakita niya, at ipinadama niya sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak para sa ating mga kasalanan. And then later on, when we became to know Christ and we have accepted Christ, God wanted us to demonstrate this love. Ano po ba yung demonstrate? Yung ipakita. Tayo mismo po ang magpadama. Alam niyo po, naalala ko, hindi ko pa po nababanggit sa inyo, alam niyo po nung mga early 90s, ako po ay nagtrabaho sa barko. At siyempre, mga bagong kilala, mga bagong kaibigan, nagkukwento ka ng mga karanasan mo, na ikukwento mo yung buhay mo, nagiging close kayo, no? Nagkakakilala kayo doon sa maliit na lugar ng barko. No? Na usually, nasa gitna kayo ng dagat, wala kayong makikita kundi tubig. No? Kaya, talagang kung sa fellowship na lang, dun po talaga, full fellowship. No? Yun po talaga yung uri ng buhay doon. And then, in one of my conversations with a new friend, nabanggit ko na, kapatid, born again ako. Sabi niya, born again ka?
Hindi halata. Hindi halata, sabi niya. At first, my impression was like, galing ko hindi na halata. Then later on, I came to realize, that's not good. Kasi hindi nakita sa akin yung pinapademonstrate ng Lord na pag-ibig. Kasi, kung i-demonstrate ko, kung in-exercise ko yung pag-ibig na yon, nung palang unang pagkakakilala namin, pinakilala ko na sa Kanya si Kristo. Binanggit ko na sa Kanya ang kaligtasan na binigay ni Kristo. Pero hindi. Nagtagal pa yung panahon. Nagtagal pa kami sa tubig. Bago ko nabanggit sa Kanya, medyo pabulong pa. Alam mo kapatid, born again ako eh. Kaya sabi niya, hindi halata. No? Ngayon mga kapatid, kamusta po tayo? Yan naman. Kala nyo ako lang. Hindi po. Unfair yon. Kakamustahin ko rin kayo. Ang sabi po ng Panginoon, sa Kanya nagmula ang pag-ibig, ipinadala niya si Kristo, nanampalataya tayo kay Kristo, dapat tayo ang magpakita ng pag-ibig na ganun. Ang tanong ko mga kapatid, undercover Christians din po ba kayo? Mga FBI po ba kayo? CIS, ganyan. NBI. Hindi po halata. Dapat po ang isang Kristiyano, halata. Amen po ba yon? Halata. Kitang-kita na ipinamumuhay yung pag-ibig ni Kristo. No? Kaya maganda pong punto sa atin yan. No? Sana po hindi tayo undercover Christians. Na yung Bible po natin ay yung pinakamaliit at nakalagay pa sa bulsa. Di ba? Na durog na durog na. Pero pag tinignan mo yung mga page, dikit-dikit pa. Kasi hindi nababasa. Mandato po natin, it's our mandate as Christians to demonstrate God's love. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Pang-apat po na batayan na sinabi ni Apostol Apostol Juan, ang sabi niya, kung tayo may pag-ibig sa ating puso, sa 1 John, I think that's 1 John 4:16, nandun ang pangako niya na lagi niya tayong kasama. Di po ba? Parang nature na sa tao yung kailangan may kasama. Na pag tayo po ay nag-iisa, parang malungkot. Kung tayo po ay nag-iisa, unstable yung ating feelings. Pero kung meron tayong kasama, di ba? Nung bata nga tayo, bibili lang sa tindahan, samahan mo muna ako. Di ba? Kasi kahit yung mga bata, it's an advantage to have somebody with you. At yun po yung pangako ng Diyos dun sa 1 John 4. Kung tayo po ay may pag-ibig kay Kristo, siya ay nananahan sa atin. Siya ay tumitira sa atin. Kaya nga, di ba, pag tayo po, naalala niyo po ba nung tayo unang tumanggap sa Panginoon? Ang sabi natin, Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso. Pumasok ka sa aking puso. At doon ay makikita ang iyong pagmamahal. Di ba? Yun yung time. Do you still remember kung kailan kayo tumanggap sa Panginoon? Di ba? Yun yung ating panalangin. Lagi tayong may kasama. Kung tayo ay may pag-ibig na pareho kay Kristo,
lagi siya nating kasama. Because what He claims in the Bible is, nananahan ako sa inyo. I live with you. Amen po ba yun? Amen. And lastly, yung pong panglima, meron tayong kasiguraduhan sa araw ng paghuhukom. I think that's in 1 John 4:17. Sa English pong translation ng Bible ng 1 John 4:17, ang sabi po, we have confidence. Sabihin niya po sa katabi natin, confidence. Meron pa pong isang gumamit ng isang salita, ang sabi niya, assurance. Kung meron daw pong tayong pag-ibig sa ating puso na pareho ng inialay sa atin ng Diyos, tayo daw po ay may confidence, may assurance, may kasiguruduhan sa araw ng paghuhukom. Di po ba wala nang gaganda sa araw na makakatagpo natin ang Panginoon, at sasabihin natin, makikita niya sa atin, sabihin natin, Lord, nagmahal ako. Katulad ng pagmamahal mo. Ginaya kita. It's an assurance, it's a confidence na pwede nating ipakita sa Diyos. When we have love, we have assurance sa pagdating ng paghuhukom. Yan po yung 5 bagay na ginawang batayan ni Apostol Juan kung bakit daw po ang isang Kristiyano na katulad natin ay may pagmamahal sa puso. Hallelujah! Amen po ba yun? Kaya nga po ang Panginoong Diyos, para magawa natin yung pag-ibig na katulad ng iniukol niya sa atin, nagbigay siya ng isang kautusan. Isang bagong kautusan. Sabi sa Biblia, nasa Juan 13:34 and 35, John 13:34 and 35. Ito po ay utos, hindi po request. Hindi po ito pakiusap. Ito po mismo ay iniutos ni Jesus sa atin. Basahin po natin, ang sabi po sa John 13:34 and 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, mangag-ibigan daw tayo. Mangag-ibigan tayo. Kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung, ito po yung pinaka-importante, na kung papaanong inibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. He's setting an example, and He want us to follow Him as an example. Ang sabi niya, mahalin mo yung kapwa mo, pareho ng ginawa kong pagmamahal sa iyo. Sa ganito'y, sa pagpapatuloy, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So biruin yon, para palang ID natin yon. No? It's our recognition. It's how people will know us. Doon po makikilala ng mga tao kung sino yung kay Kristo. Yung nagmamahal sa kapwa na katulad ng ginawa niya. So, kung yun pala yung batayan, at nakita na tayo daw ay undercover Christian, ibig sabihin hindi natin nagawa yun. No? Hindi natin nagawa. But iniutos ng Diyos, that's my requirement. Kailangan
mahalin mo ang kapwa mo, pareho ng sa akin. Then, they will recognize na kayo ay nasa Diyos. Amen? Amen. Alam niyo po, di ba ang gulo na ng mundo natin ngayon? Sobra na. Nung araw, nung bata pa ako, ang sabi ko, magulo na yung mundo. Pero alam niyo po ngayon, incomparable po doon sa mga nakaraang mga dekada. Mas magulo po ngayon. No? Mas maraming nangyayari. Maraming bagay na hindi pa natin nakikita ang nagaganap na ngayon. Times are getting worse. Pero naniniwala po ako na ang solusyon sa lahat ng bagay na yan ay yung umibig tayo ng kapareho ng kay Kristo. Mahalin natin yung kapwa natin ng kapareho ng pagmamahal sa ating Diyos. Ito na raw yung natitirang solusyon. Ito na raw yung natitirang paraan para magkaroon ng malaking pagbabago sa ating mga komunidad, sa ating paligid. No? Yung mundo daw po natin ay naghihirap na, nalilito, nag-aagawan ng teritoryo. Dahil marami pa rin ang wala kay Kristo. Pero kung lahat ay magkakaroon ng pag-ibig ng pareho sa Panginoong Diyos, lahat po yan mawawala. Amen po ba yun? Now, let's start with our, wag na tayong lumayo, wag na tayong mag-usap ng teritoryo. Sa bahay na lang. Bahay na lang natin. Di ba, minsan nagkakaroon tayo ng mga conflicts. Di ba? Sa mga komunidad natin, kapitbahay na lang. No? Nagkakaroon tayo ng mga conflicts. Ngayon, may nagtanong, brother, paano ko naman po mamahalin yung kapitbahay ko na binato ko ng kaldero? No? Paano ko naman po mamahalin yung asawa ko na tuwing uuwi na lang, ginugulpi ako? Paano ko naman po mamahalin yung kapitbahay ko na hanggang ngayon hindi pa ako binabayaran? Naku, may sagot po yung Biblia dyan. No? Mateo 5:44. Ang linaw ng sinabi niya. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. At idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Isipin nyo nga naman, kung iibigin natin yung mga kagalit natin, wala nang away. And, that's the best thing that you can do. To love your enemies. Sabi, ang hirap naman yan, ano? Ang hirap namang requirement yan. Pero, may paglilinaw dyan sa aklat ng Lucas, ang sabi, at kung kayo'y magsisiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. Ginawa ko nga ang example minsan, alam po niyo po, mayroong mga bata na nag-uusap. Sabi nung isang binatilyo, sa isa pang binatilyo, pare, ang galing mo naman. 2 days lang, napasagot mo na. Sabi naman ng isa, paano hindi niya mapapasagot? Matagal na may gusto sa kanya yun. Di ba? Kaya doon sa mga binata, kung talagang manliligaw kayo, pinakamaganda, piliin nyo yung pinakagusto nyo at paghirapan nyong ligawan. At pag sumagot kayo at sinagot kayo, that's a credit to you. Di ba? Ganon din po yung sinabi ng verse na ito. No? Madaling magmahal
sa lovable, paano yung mga unlovable? Paano yung hindi madaling mahalin? Pero ang challenge sa atin ng Biblia, yun ang unahin mo. May version pa yan sa Mateo, ang sabi niya, kahit daw yung mga tax collector, marunong magmahal. Kasi nung araw po, sa panahon ng Bible times, ang tax collector po, kaaway ng lahat yan. No? Lahat galit dyan. So kahit na ganun tao, ang sabi ng Bible, marunong yung magmahal. So how much more us, tayong mga naniniwala kay Kristo. Ang larawang inyo pong nakikita ay larawan ng isang lingkod ng Diyos. Ang pangalan po niya ay si Olga Robertson. At hindi kayo maniniwala, last year lang po siya kinuha ng Lord at the age 90. At dun sa 90 years na ibinigay sa kanya ng Diyos, 60 years ginugol niya sa pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Pero hindi ho basta-basta. Ang pinuntahan niya, yung unlovable. Alam niyo po kung saan? Sa New Bilibid Prison. 30 years old pa lang siya. Isipin niyo, 30 years old na babae, magsisimula ka ng ministry sa loob ng kulungan, sa maximum security. Pero sabi po sa 4:18 ng 1 John, ang pag-ibig daw po walang takot. Amen? Walang takot. Kaya doon niya po ginugol yung kanyang 60 years. Marami po siyang maraming mga nakakulong ang nakakilala sa Panginoong Diyos. Naramdaman nila yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi kumikilala kung sino ka man. Alam niyo po, sa isa sa mga testimony niya, hindi kayo basta-basta maniniwala. Sinasamahan pa niya yung mga convicts, yung death convicts. Meron pa po kasing death penalty noong dekada 70. Sinasamahan pa niya hanggang doon sa huling hantungan bago mamatay sa silya elektrika. And alam niyo po, what sight will you see? Doon po kayo makakakita na mamamatay lang, kumakanta pa ng papuri sa Panginoon. Dahil, sabi daw po ng isang ng convict, finally, I will meet my Creator. And I'm excited. Diba? Doon niya ginugol ang kanyang panahon. 60 years. Kaya mga kapatid, paano naman natin gugugulin ang ating panahon upang ipahayag itong unconditional love na ito na pinag-uusapan natin? Paano natin to ipapadarama? Paano kung minsan may lumapit sa iyo, sabi, pare, tinan mo yung buhay nung kumpare mo na yan. Di mo ba alam kung anong ginagawa niyan? Pero ang naka-Kristo po, ganito ang sagot. Pare, kahit ano kasalanan mo, mahal pa rin kita. Tingin tayo sa paligid natin. Sino yung kailangan sabihan natin ng ganyan? Merong mga maririnig tayo na, alam mo yan, ganito, ganyan yan. Ganito, ganyan yan. Sobrang ganon at sobrang ganyan yan. Ano ang sagot ng isang taong nakakakilala kay Kristo? Kapatid, kahit ano kasalanan mo, mahal pa rin kita. Tapos dito na lang, sa church na ginagalawan natin o sa paligid na ating ginagalawan.
Meron tayong mga kapatid na naliligaw ng landas. Siguro tawagin ko natin praise team. Ano ang nagiging reaction natin pag meron tayong kapatid na naliligaw? Halika kapatid, magkasama tayong mananalangin. Sa hapong ito, mga kapatid, bagamat maiksi yung ating pag-aaral, ay nakita natin yung uri ng pag-ibig na inialay sa atin ng Diyos. And now, meron po siyang challenge sa atin. If I have loved you first, then it's time for you to spread that love. Ngayon, paglabas mo sa building na to, kapatid ko, maaaring paglabas mo pa lang dyan sa unang tao makakasalubong mo. Maaaring may kailangan na ipadama mo yung uri ng pag-ibig na yan. Yan po ang uri ng pag-ibig na dapat makita sa iyo, kapatid. Yung sinasabi nating, I love you with the love of the Lord. Yun po yun. I love you with the love of the Lord. That's the love of God. The unconditional love. Pag-ibig na walang batayan, pag-ibig na walang kondisyon. Yun ang kailangang ibigay natin sa ating kapwa. Amen po ba? Sa buwan na to, bagamat inaalala natin ang buwan ng mga puso, dapat araw-araw nandun yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pusong dalisay